Konti na nga lang ba ang nalabas sa similya tuwing ikaw ay nakikipagtali? So, papaano nga ba dadami at mag-i-improve ang quality nito? Totoo nga ba na kapag konti lamang ang similya, hindi na makakabuntis or less na yung chance? At kapag mas marami na nga naman bang similya, ay mas madaling makakabuntis? So, if you do like my vlog, mga madam and sir, don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So ano nga po ba yung nag-i-influence sa quality ng inyong sperm or ng tamod ng isang lalaki? Actually, there are 3 main factors po na nakakaapekto sa sperm ng isang lalaki. So, number 1, bilang ng inyong sperm. Number 2, yung mobility ng inyong sperm or kung gaano ba sila kabilis lumangoy. Last but not the least, number 3, ang sperm morphology. Kung tama nga ba ang pagkaka-create sa kanya, kung yung tama yung size or tama yung shape. Share lang natin na ang normal sperm count ng isang lalaki para makabuntis ay inaabot dapat ng 15 million of sperm per ml. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So, ibig sabihin kapag mas mababa sa 15 million or sinasabi ng less than 15 million ay mas mahihirapan po siyang makabuntis ng isang babae. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Bakit? Less ang sperm means less po ang opportunity magkaroon ng tinatawag na egg fertilization. Sa dami nga namang bang barriers, okay? Konti na nga lang sila sa daming barriers at long journey. Bakit? Magsimula tayo sa cervix, dadaan sila sa uterus, dadaan sila sa fallopian tube para lang mahanap yung itlog na yan. Ngayon, sa journey niyang yon, kailangan tama ang kanyang size, tama ang kanyang shape, dapat maganda ang kanyang motility. So, ibig sabihin sa journey ng yon, kailangan niyang makasurvive at para mabuntis ang isang babae. So, may idea ka ba kung bakit nahihirapan makabuntis ang isang lalaki? Number 1, pwede po yung tinatawag na hormonal imbalance or baka naman meron kang problema sa inyong bayag or inyong testicles. Or pwede din yung transport sa dadaanan ng semilya or ng sperm ay may problema from your testicle up to doon sa tip ng inyong penis. Pwedeng may bara or pwedeng magkaroon ng sugat or ng kalyo kaya nahihirapan po kayong makabuntis ng isang babae. Kala nyo ligtas na kayo, Syempre, kasama pa rin po ang lifestyle ninyo. So, ano nga po ba yung mga dapat paraan para maiwasan itong mga to at magkaroon ka na ng sapat na similya? So, syempre, kung hindi kayang iwasan, bawasan po o limitahan ang pag-inom ng alak or ang inyong paninigarilyo. Next, kung ikaw ay overweight, mataba, tapos hindi ka pa nag-e-exercise, hindi pa rin maganda ang diet mo, napakalaking epekto po ito sa sperm motility, sa paglangoy, at sa quantity ng inyong sperm. At alam niyo po ba na ang sperm or tamod ng isang lalaki ay ayaw niyan sa maiinit? Yes, gusto niyan sa malalamig. So, ibig sabihin, literal na naluluto. Tama po yung mga sinasabi. Kung ikaw ay mahilig magsuot ng tight jeans, tight shorts, tight pants, or even nagpe-place ka ng inyong laptop sa inyong tie o sa inyong binti, mga madam and sir, So, kung ikaw naman ay mahilig mag-saunas, naliligo ka ng sobrang init, ay hindi rin talaga siya po maganda kasi napakalaking epekto po nito sa bilang ng inyong similya. Next, dapat kontrolado mo rin po yung stress mo sa buhay-buhay. Alam ko po na hindi na maiiwasan yung stress na yan at kasama na yan sa buhay ng isang tao. Pero you have to learn to cope your stress, mga madam and sir. Bakit? Kasi ang laki ng epekto nito sa production ng inyong sperm. Lang natin, isa sa misconception, paniniwala para makabuntis ng isang babae ay kailangang makipagtalik ng araw-araw. Which is hindi siya totoo. Okay, bakit? May mga fertile window po kasi ang mga kababaihan. So, dapat alam mo kung kailan yung fertile days o fertile window ng isang babae or ng inyong partner. So, ibig sabihin, doon ka mas magandang makipagtalik sa inyong partner. Ngayon, ito pong fertile window na to, pwede mo po gawin every other day or every 2 days. Karamihan. Mostly sa mga regular cycle po ay nagaganap ang ovulation from the 12th day
hanggang 16th day, okay? Mula sa first day ng inyong mens ang bilang. Tandaan lagi yan na, sana hindi kayo malito. So, for example, August 1 ang kanyang first day ng kanyang mens, ika-12th day, August 12 yon, ano? So, kung August 2 ang first day ng kanyang mens, ang ika-12th day ay ika-August 13. Ngayon, so kung August 1, ang first day, ang August 12, ang ika-12th day, hanggang August 16, ang ika-16 day, dun po nagkakaroon ng ovulation period. Ibig sabihin nito, nagre-release ng itlog ang isang babae. That's the time na pwede mong mabuntis ang isang babae. At hindi lang yon, mas mainam po na huwag kayong gagamit ng lubes or pampadulas. Karamihan po kasi sa mga pampadulas na ito ay nakakasama, okay, sa inyong tamod o sa inyong sperm. Ano? Pero may mga ngilan-ngilan din naman po na fertility friendly na mga lubes or lubricants. So kailangan hanapin niyo po itong mga lubricants na ito kung sakaling gusto niyo pong magbuntis ang inyong partner. Ang tanong, kailan po ba dapat kayo pumunta sa inyong doktor kung sakaling gusto niyo makabuntis at hindi kayo nakakabuntis ng inyong partner, okay? So kung sakaling 1 year na po kayong nagtatry, okay? So at hindi pa rin po kayo makabuntis ng inyong partner, mas mainam pong kumonsulta sa ating mga doktor. Kasi titingnan po dito ang quantity, ang quality, even yung inyong motility ng inyong sperm, kung tama nga po ba at sapat. So, syempre, may mga supplements din po na makakatulong para maka-boost ng inyong tamod. Okay? So, meron tayong tinatawag na vitamin C, D, E, folic acid, L-carnitine. Meron din po tayong coenzyme Q10, zinc, especially zinc, meron tayong selenium and acetylcysteine. So, mga supplements na ito makakatulong para maka-boost ng quality and quantity ng inyong sperm. So, hopefully, nakatulong po ang aking munting vlog para sa inyong mga katanungan. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo for today. So, maraming salamat po. So, kung may other questions pa po kayo or kung gusto nyo pong i-topic, comment down below lamang po. Maraming salamat. God bless! So kung ikaw ay laging pagod at walang gana, pwede niyo pong subukan ang ating honeymoon herbal tea. Tinitimpla po ito pwedeng sa mainit or sa malamig. Dagdagan lamang po ng sugar or ng honey, depende po sa inyong panlasa. Mabibili lamang po ito sa online shopping. Meron po akong link dyan sa baba. Pwede niyo po i-click or pwede rin naman po sa physical store like Watson, South Star, Mercury Drug, and TGP. Maraming salamat po. God bless!